Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagnenegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang craftpreneur na nagsimula lamang sa 6,000 capital noong pandemic at ngayon ay nakapagpatayo ng Shikan Group, isang kumpanya na may 4 na negosyo, halos 30 empleyado, mahigit 50 distributors nationwide at nagbibigay ng mga kabuhayan, trabaho at pag-asa sa mga kababaihan sa pamamagitan ng crafting. Siya ang CEO ng Shikan Group. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Miss Sherlyn May Velasco. Hello po, good morning po to everyone. Thank you for having me here po. Oo, alam mo, She po. Oo. Popular na popular itong negosyo mo at baka pwedeng ikwento mo. Una, narinig kita kay Kasosyo Arvin at marami na rin akong alam tungkol sa 4 na naitayo ninyo na negosyo. Pero bago natin pag-usapan, ikaw ay alam kong may humble beginning ka rin. Baka pwede mong ikwento sa amin ang background mo bago ka naging entrepreneur, Ms. Shea. Bali, bago po ako naging business owner, entrepreneur, dati po akong producer, researcher sa isang giant TV company. Okay. Tapos po, pandemic happened, no work, no pay po kaming mga nasa media industry. Doon po ako nag-start mag-online selling. So from online selling, my starting capital po was just 6,000 pesos. Wow. Binili ko siya ng maliliit na printers na handheld portable thermal printer. So yung 6,000 pesos ko po nun parang around 4 pieces ng mga thermal printers. Then binenta ko siya ng 1,600 from 1,200 na puhunan in just one day po. Wow. So doon po nagsimula ang printers tsaka yung Shikan po. So ang nagtulak talaga sa iyo magnegosyo ay dahil pag wala kang trabaho, wala kang sweldo. So, yun yung yun talaga ang nagtulak sa iyo na sir. napilitan ka, no choice, kailangan maghanap buhay ka. Yes, sir. Tsaka back then, I was the breadwinner of our family po. So, parang walang magi-stand up for my family. Ako lang po. Kasi yung family po namin, puro seniors, tapos ako, adult, tapos yung dalawa kong kapatid, young pa po sila nun. Parang high school pa lang nung pandemic. No one will step up for my family. Ako lang po. So, pinasok ko po, una, luto-luto, tapos na-realize ko, hindi pa lang. Binibinta mo yun, online lang? Meron po kasing maliit na tindahan si mama sa bahay. Okay. So may sakit po si mama nung pandemic. Parang nag-start po yung diabetes niya noon. Okay. Tapos ako muna nag-take over. Doon ko po na-realize na hindi pala ako pang luto-luto. Tapos nag-start po ako sa parang bills payment. I realized po ang liit ng kita. Pero doon ko po nakilala yung maliit kong printer. Kasi may mga nagpapabayad po sa akin. Tapos back then, hindi pa po masyadong uso yung parang online payment. Okay. Parang isa po ako sa mga nag-introduce doon sa area namin. Okay. So, kailangan mo ng resibo as a proof of payment. Doon ko nakita yung small na thermal printer namin. Tapos yun po yung ginagamit ko pang print, pang bigay doon sa mga nagbabayad sa akin ng bills. Tapos, pinost ko siya sa isang Facebook group. Ang daming nagtanong. And then, na-realize ko, bakit hindi na lang yun yung ibenta ko? Then, hinanap ko po yung supplier sa online. Tapos, I bought the small printer for 1,200 pesos po. And then, binenta ko siya ng 1,600 pesos. In one day, naubos ko po yung 4 na unit ko. Oo. At tama-tama. At pag-usapan natin yung mga ibang maliliit na negosyo mo. At kasi nung nagkukwentuhan kami ni Kasosyo Arvin ay binibida kanya, Miss Shea, at katulad ng mga chicken skin daw ay at bayad center at buy and sell bago talaga natuklasan mo itong ito na yata yung cash cow na business mo, itong thermal printer. Pero ikwento mo sa amin yung mga ibang negosyo mo na pinasok.
Nag-ano din ako, sir, nagbenta din ako ng mga furnitures. Nagbenta din po ako ng mga racks. Nagbenta din po So, ako very enterprising ka. Opo, parang ang dami kong sinubukan. Okay. Bago ko po talaga nahanap yung sweet spot. Tapos, nagbenta din po ako ng mga kitchen items eh. Tapos, hanggang sa tinuloy-tuloy ko po yung printer and then nag-start po siya sa maliit, yung handheld nga po. Tapos yung mga courier back then, since dumami yung mga online sellers, yung mga online sellers po, na-force silang mag-provide ng sarili nilang waybill. Eh back then po, ako po yung mga nauna dito sa Philippines mag-offer ng waybill printer. Yun po yung piniprint sa online, yung mga online orders po natin. Yun po yung piniprint ng mga airwayable stickers. So from there po, parang ang puhunan ko po back then for waybill printer is around 2,400. Nasisell ko siya at 3,800. So, naging sustainable naman. Marami pong bigger players na pumasok. Mas marami po silang pera, mas marami po silang Capital. pondo. Natalo po ako sa price war. So nag-isip po ako ng isang idea kung saan ako matatalo sa price war. Ay, kung saan ako mananalo sa price war po. Which is, I think, yun po yung naging reason kung bakit lumaki yung Shikan ngayon. So, Shikan po is nag-i-invest sa mga after sales. Tinuturuan po namin yung mga clients namin para gamitin yung mga machines namin. Kanina ay nabanggit mo na ikaw ay breadwinner sa Yes, pamilya. sir. Gaano ba kahirap na pagsabayin mo yung responsibilidad mo sa bahay at of course yung pagiging entrepreneur mo at hindi naman yan madali? Sir, actually, nung 2021, it all takes one decision to change your life. And for that decision, ang ginawa ko po is whatever it takes, I decided na kakayanin ko. That's why the business name po is Shikan. Parang gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko po. Na every time po kasi, pag breadwinner po kasi kayo, sir, lagi mong tatanungin sa sarili mo, paano naman ako? Paano naman ako? Parang right after graduation po kasi, I was the breadwinner na. 20 lang yata ako back then, or 19, 20. 20 to 25, breadwinner po ako. Parang yung mga kasabayan ko, meron na silang napupundar. Ako po, parang wala pa din. So, parang itong Shikan na decision ko po is make or break ko siya, na parang ito na yung tingin kong last decision ko before. Parang ito na lang po yung outlet ko before. Kailangan nang may mangyari sa kanya. Whatever happens, kakayanin ko para lang maging successful siya. So, ano ba ang kinuha mo sa college at balita ko ikaw ay cum laude? Ako po ay I took up communication research in PUP Santa Mesa po. So, kayo sa pamilya ay may mga karanasan na rin kayo sa business. At alam mo, napakahirap talaga mag-start sa business kung ikaw ay walang puhunan. So, ikaw ay pinagtiyagaan mo yung sabi mo nga na 6,000 siguro naipon mo yun sa bilang researcher doon sa isang giant company. Opo, sir. Actually, last money ko na po siya noon. So parang tinaya ko na siya na ito na yung last month ko, kailangan may mangyari sa kanya. Kasi sir, from March to June, wala po kaming sweldo noon. So I was the breadwinner. Wala kang pera. Wala po talaga akong pera noon. So yun na yung last money ko, 6,000. And parang yung tatlong matatanda sa family po namin, kailangan nilang i-hospital. And nung start po ng pandemic, parang sarado yung mga hospital, Okay. di ba po? Buti na lang may pinsan akong doktor, pero yung 6,000 pesos ko, yun na po talaga yung last money para sa family ko. So, kailangan kong gawin siyang infinite, which is I found business po. So, ito na talaga yung naging breakthrough mo Yes, dito po. sa handheld, yung thermal printer. So, paano mo naman ito talaga na discovery at sino ang nagturo sa iyo na ito ay magandang negosyo para sa iyo at para na rin makatulong ka sa pamilya mo?
Actually, sir, bago pa mag-pandemic, dun sa dati ko pong work, meron kaming printer. Pag sira siya, ang tinatawag nila, hindi yung printer technician. Ako po yung tinatawag sa buong floor namin kasi ako po yung nakakaayos, ako yung nakakalikot, ganun. Tapos, nung nag-start... So, para kang technician din. Opo, medyo makalikot po kasi ako. Tapos, nung nag-start po yung pandemic, nag-online payment ako and then nag-online payment po ako ng mga bills. And then nagtatanong sa akin yung mga kapitbahay ko po kung paano kami nakakapagbayad. Sabi ko online, ganyan. Hanggang sa sila po nagpabayad na din sa akin, nagdagdag na lang ako additional charge. And then pag nagbabayad po sila, wala akong mabigay na paper or screenshot lang, ganyan. Resibo, ganun, wala po. So, I found a I look for a printer po na kayang mag-print ng mga resibo. Then, dun ko po nahanap yung small na portable printer po na una kong in-offer. So ito ay inumpisahan mo i-promote yung negosyo mo online. So ano yung naging inspiration mo na ito siguro kasi at that time hindi pa ganun ka popular yung online business. Opo, parang may isang community po kasi na parang ng mga nagbabayad din ng mga bills ng kapitbahay nila. Parang shinare ko lang siya out of parang shinare ko lang po na, ito, pwede po nating gamitin tong printer na to para makapagbigay ng resibo sa mga clients sa atin, ganyan. Hanggang sa yung thread po na yon, ang daming nag-inquire sa akin kung saan ko nabili. Tapos binigay ko po yung link. Kaya lang din nila alam kung paano gamitin. So, ang ginawa ko, sige, sa akin ka na lang bumili. Yung 6,000 pesos ko po, parang 4 yung binili ko. Plus yung consumables, parang na-consume yung buong 6,000 ko. Ang puhunan po niya is 1,200 plus shipping, plus yung mga papel. Binenta ko po siya on the same day. Tapos, I sold it for 1,600. Naubos din siya within the day. So, sinuturuan ko po yung mga bumibili sa akin. So, in one day, kumita ka na 1,600 yes, doon sa 4 po. na unit. So, ano yung pakiramdam mo na naubos mo yon sa loob ng isang araw at nag-umpisa ka na kumita? Ang saya po kasi lalo na yung first time na yung unang-unang client na nag-trust po sa akin. Hanggang ngayon, client po namin siya. Tapos parang I remember nakipag-meet up pa po ako nun. Pauwi ako nun, halos malinis ko yung buong bahay namin sa sobrang saya. Parang sabi ko, 1,600 isang araw. Kaya pala. Kaya pala. Kumpara dun sa trabaho ko po back then na medyo salary base. Salary base po Tapos siya. maliit. Medyo maliit po siya. Parang mas nakakabuhay po yung 1,600 sa isang araw. So kailan mo naman talaga na-realize na itong pinasok mo na negosyo ay pwede na maging full-time na negosyo na hindi mo na kailangan mamasukan? It was August 2020. Height po siya ng pandemic. Doon po ako nag-resign. Na parang sabi ko, parang mas okay itong mag-push ako sa business kaysa dun sa pagsusulat. Kasi I've been in the media industry for 5 years po. So bago Researcher ka? Researcher po. Tapos bago ako umalis, producer na po ako. Okay. Na-promote po ako. Actually, na-promote din po ako nung March. Pero nag-resign po ako nung August. Parang... so na-realize mo na talaga na hindi ko na kailangan ng hindi po. 8 hours job. Mabubuhay na ako rito. So, so actually, sir, sa media industry, hindi po kami 8 hours. Hanggat matapos mo yung project, kailangan tapusin mo. So there were times po na more than 24 hours gising ako para lang matapos yung project. Tapos sinabukasan, kailangan nandun ka ng 10 a.m. Para lang matapos yung project. So iba po talaga yung trabaho sa media industry. Puyat talaga siya. Compared sa business, parehas silang mahirap. Pero sabi nga nila, di ba sir, choose your hard. Mas pinili ko po yung business. So nag-resign po ako August 31, 2020. Alam mo, sa negosyo rin siyempre nasubukan mo yung success. Napaka-importante rin kung gaano ka yung branding ng ininegosyo mo. Lalong-lalo na kung makatagpo ka ng magaling o maganda na supplier. So paano mo nahanap naman na pinaka-main supplier mo? At ito ay napakalaking hamon sa'yo, Shay.
Ano siya, sir, parang, dati po kasi akong researcher. So, meron akong... Nag-research ka talaga kung meron na saan. po akong parang basis kung ano, sino si legit, sino si okay, sino si ano. So, from there po, inaaral ko po yung pakikipag-usap sa foreigners para maging supplier ko sila hanggang sa ako po na po yung nagsusupply dito sa Philippines. Hindi ka ba nanghinayang na ikaw ay cum laude sa college tapos ngayon ay hindi mo na pa-practice yung natapos mo at iba yung tinahak mo na hanap buhay? Actually, sir, I have this story ng kapitbahay na tita ko po. Parang nung nag-resign po ako, then she was asking my life decision kung bakit, online seller ka na lang. Mababa po kasi talaga yung tingin nila sa mga online sellers ng 2020. 5 years after, nung may nangyari na po sa Shika, may napatayo na po akong bahay, may dami na po akong employees. Ngayon po, Kaso nakapagpatayo ka na rin ng bahay. Opo, sir. Parang may nabili po ako last year. Tapos ngayon, yun na po yung office namin. So, going back with my story dun sa kapitbahay po namin na yun, parang neto lang, naghahanap siya ng trabaho. Tapos nagtanong po siya sa akin ng, may hiring ka ba, ganyan. Ang sinagot ko po sa kanya is, online seller lang kasi ako. Ginantihan mo. Medyo po. May ganun pong story. Okay. So, paano naman tumugon ng pamilya mo sa decision mo at of course, yung mga yung mga challenges, disappointments. So, paano mo ito nalalampasan na Miss Shay? Ever since, sir, nung bata ako, ako po yung sa magkakapatid, ako po yung laging matapang. Ako po yung laging kayang mag-isa. Ako po yung Palaban. ako po yung batang di mo na kailangang bantayan. So, ever since, parang sila mama, nung sinabi kong magre-resign na ako, kasi mas gusto ko na po mag-push sa business. Noong una, question nila ako, pero bilang ako po yung palagi nilang parang batang matapang, trinas naman po nila yung decisions ko na ngayon nakikita na nila kung bakit business po yung pinili ko. Oo. At kanina binanggit mo na yung ibang tao, lalo na during the pandemic, ay minamaliit nila kung ikaw ay online seller. No? So ano yung mga masasakit na komento na natanggap mo sa ganyan na mga comment na, ano ka lang, online seller ka lang? Sir, masakit pa. Sasabihin nila, hala, cum laude ka. Tapos nagkatrabaho ka pa sa mga kilalang journalist, ganyan. Tapos ngayon, pinili mo nila maging online seller. Parang feeling nila, ang bababa ko. Hindi po ako nagko-comment sa ganun. Hindi po ako nagre-respond or anything. Kasi lagi ko po sinasabi sa isip ko, my success will be my best revenge. Ikaw ba ay ipagpapatuloy mo talaga na ganyan na business at Yes. Yung lakas, saan mo hinuhugot Miss Shay para ipagpatuloy lalo itong online selling mo kahit yung iba ay mababa ang tingin? Kasi sir, I decided na whatever it takes, kakayanin ko. Kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, at kahit gaano man kalayo. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na niyan, titigil lang po ako when it's done. Pero hindi po ako titigil kapag pagod na ako. Parang yun po. So ikaw, ano yung mga strategy mo, Shay? Paano mo i-promote yung negosyo mo? At ano ba talaga, kwentuhan mo kami about craft, itong Shikan business, group of businesses mo. I have 4 businesses po. Opo. All of them po, nanggaling lang yun sa 6,000 pesos. Parang yung business ko po, nanganak. Tapos, yung 6,000 pesos po na yun, binili ko po siya ng printers hanggang sa nang-focus na po kami with printers ngayon. Ngayon, Shishikan po, we're offering different kinds of business packages under crafting. So, we're selling the possibility na that the woman can dream, woman can create, and woman can lead. So, most of our clients po is mga mompreneurs, mga mommies na gustong negosyo habang nag-aalaga sa mga sa family nila. So currently po
pati mga work from home. Yes po, pwede po. Pwede din mga seniors. Senior citizen, lalo na yung mga OFW na Yes nakabalik. po. So, ito ay tinutulungan mo rin sila sa negosyo mo. Opo, bali, pag bumili po kayo ng machine sa amin, tuturuan po namin kayo, kahit zero yung knowledge nyo po with our products, tuturuan po namin kayo hanggang makapag-print kayo on your own and market on your own. Tapos, with unlimited after-sales support, pwede po kayong magtanong sa amin kahit kahit super daming tanong. Okay, so ilan ang distributor mo nationwide? Currently, sir, we have 60 plus distributors na po nationwide. And more than 30 employee ka na, no? Yes So, po. baka pwede mong ikwento sa amin, may yung bang mga pagkakataon na dumaan ka sa malalaking challenges na ikaw ay gustong sumuko at medyo talagang nahihirapan ka sa negosyo, Shay? It was 2022 po, nung dati po kasi hindi Shikan yung pangalan ng business ko po. Tapos, na-realize ko, breadwinner ako, sir. Hindi ko po pinapasweldo yung sarili ko. Hindi din ako nagpapahinga for 2 years. So, parang nagpatong-patong yung burnout sa akin. Mas nagpatong-patong na yung problema that day. I remember it was 3 a.m. of August 2022. Iyak po ako ng iyak kasi parang pagod na pagod ako, wala po ako napupunan, wala pong nangyayari sa akin. And then dumaan po sa Facebook ko yung word na Shikan. So mamaya sa pagbabalik natin ay gusto ko itanong sa iyo bakit Shikan yung naging pangalan ng negosyo mo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo, wag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Miss Shay sa Kabuhayan at Negosyo. Miss Shay, ano ba yung ibig sabihin ng Shikan? At paano mo talaga, kwento mo sa amin, paano mo ba talaga ginawa na napalaki mo itong negosyo mo despite na hindi ganun katagal pero lumaki ka ng lumaki? Yung Shikan po, it started with my name po, na She. Tapos lagi ko po sinasabi sa sarili ko na kaya ko. So, parang yung naging motto po namin, it's, she did it because she can. Ngayon po, parang nag-transform yung she did it because she can, na parang naging, it's a brand that encourages women. From, she did it because she can, naging, she did it, so can you. So parang medyo may shortcut na po yung crafting business. You can start with zero knowledge, tapos kami na pong bahala magturo sa inyo hanggang matuto po kayo with Shikan business packages po. Oo. So paano mo ni-strategize na napalaki mo talaga yung negosyo? At gusto ko i-share mo sa mga taga-subaybay natin, Miss Shay. Nung natuto po ako, sir, sa cash flow, actually, yung nagka-problema po ako sa cash flow, nakita ko sa YouTube yung vlog ni Sir Arvin about cash flow. Doon ko po nakita yung profit first, binasa ko po yung libro, in-apply ko po sa Shikan. Tapos after kong mabasa yung libro na yon, doon ako natutong mag-delegate. So yung mga manual tasks, inisa-isa ko na pong bitawan. Hanggang ngayon po, yung mga manual task ko, isa-isa ko na siyang dinedelegate. Hanggang sa nakita ko na lang po, 30 plus na pala kami. Ang dami na po pala namin. Oo, kasi hindi biro, lalo na sa sweldo lamang ay napakahirap i-manage yan, Miss Shay. Opo, nasa half M kami. Oo. So paano mo nalampasan yung mga mental health challenges habang ikaw ay mag-isa kang pinapatakbo itong negosyo mo na wala kang partner? Sabi mo nga kanina ay zero love life. So paano mo pinapatakbo ito, Shay? Sir, parang 2 years ago po, ina-involve po ako sa fitness. Okay. So parang for 2 years po, consistent po akong laging nagpapapawis, nag-gym. So from there po,
ang prayer ko po kasi is, not an easy life. Ang prayer ko po palagi is, give me a strong shoulder, strong mind to bear all the weight ng responsibility and pressure na meron ako. So, nagpupunta po ako sa gym para lumakas yung katawang ko, yung utak ko. And then, ang laking tulong po niya sa akin kasi nagkaroon po ako ng outlet sa stress. Sa mga pinagdaanan mo sa buhay, ano ba ang masasabi mo na pinakamahirap na pagsubok na na-experience mo sa buhay, Ms. Shay? Siguro, sir, it's always the battle between myself. Na parang ang dami nang gustong sumuko ako. Even sarili ko, gusto kong paniwalaan na kailangan ko na talagang sumuko. Pero lagi kong nakikita yung sarili ko na, kasi nga shikan yan. Parang nagkaroon po ako ng motto na, baka shikan yan. Parang lagi ko po siyang sinasabi kapag lagi po akong pagod, lagi akong nape-pressure. Parang kapag hindi ko na kaya, biglang, baka shikan yan. Yung motto po na yun, sir, actually, naging motto na po namin siya sa buong Sheka, na every time na mahihirapan kami, laging may way para malagpasan namin yung problema na yun. Kasi nga, baka Sheka, yan. Yun po. So, napaka-importante sa negosyo talaga yung mga strategy. Yes, sir. Baka may mga sekreto ka dyan na strategy na pwede natin i-share para makatulong sa mga kababayan natin na may mga negosyo para sila rin ay maka-scale up. At katulad ng kanina, binanggit mo, nag-umpisa ka sa 6,000 na puhunan. Ngayon, naging 4 yung negosyo mo at lumaki talaga. At pati mga distributor mo nationwide na. So, ano ba ang sekreto, strategy na pwede natin i-share sa mga taga-subaybay natin? Strategy, sir, parang nag-start kasi ako, Shikan started as a dream. Tapos lagi ko po sinasabi sa sarili ko na it all takes one decision to change your life. And on my end, that decision is kakayanin ko. That's why it's Shikan. After ko pong tayuan yung decision na yon, inaral ko po yung cash flow, inaral ko po yung e-commerce. It's a never-ending cycle of pag-aaral po. Ngayon po, ang inaaral ko is delegation, franchising, distribution. Wala kasing one answer fits all eh. Parang it's more about grit and yung hard work and pressure na about the decision ng gusto mo or kung ano yung vision mo dun sa goal mo. Paano mo naman siya minamanage ang team mo na very diverse? May mga kasama ka na mga senior citizen, mga estudyante, mga OFW. So paano mo sila minamanage? Yung mga, I have this organizational chart, sir. Mayroong mga team leader per team. So, ang nangyayari, lahat ng concerns is sa team leader. Tapos, yung mga team leader, pinagkakatiwalaan ko po sila with their decisions. Pag yung mga decision po nila is, pag hindi na nila kaya, tsaka po nila nire-raise sa akin. So, ano yung pakiramdam mo na ikaw ay nakakapagbigay ng trabaho, natutulungan mo yung mga aspiring na entrepreneur na mga kaibigan mo, nabibigyan mo sila ng kabuhayan sa ibang tao. So ano yung pakiramdam mo ngayon na ano yung nararamdaman mo? Sobrang fulfilling, sir. Kasi who would have imagined from 6,000 pesos, kaya ko na pong magbigay ng opportunities, not just jobs, but businesses as well. Hindi lang po sa 30 plus employees namin, but also on our thousands of printer buyers po. Ang fulfilling on my end kasi parang ang gusto ko lang naman po is nag-start ako mag-business para mabago yung buhay ko. But it turned out, ang dami palang nagbago yung buhay dahil marami ka sa natulungan. Yes po. So, paano mo nabuo yung system mo? Dahil ikaw, alam ko, ay mahilig ka rin mag-travel at despite na kung saan-saan ka nagta-travel, ay ang negosyo mo kahit nasa ibang bansa ka ay napapatakbo mo pa rin ng maayos, Ms. Shay. Ayun po, we are systematized na po. Tapos, I have team leaders na sa kanila direct yung mga problems.
And then bago po makarating sa akin, may another layer of manager. Then bago po makarating sa akin, may another layer of COO. Yung mga big problems po, doon na po nangyayari doon na po nila binibigay sa akin. So pag yung mga medyo small problems po, nakasystematize naman na po sa amin. Ikaw ba ay may ipinagmamalaki na milestone na sa tingin mo ay nagawa mo at ginagawa mo hanggang ngayon? Pinaka-milestone ko siguro, sir, nung nakapag-purchase po ako nung 8-digit value property. Nag-start po ako ng business, 6,000 pesos 2020. 2024, I was able to buy an 8-digit value property na ngayon, Chican office na po namin. So parang yung bahay na is not just a house. It's a possibility na kapag nag-decide ka na mabago yung buhay mo and do everything, whatever it takes, basta legal. Legal po dapat. Maraming magbabago sa buhay niyo po. So ang focus ngayon ng Chican ay women empowerment. At paano mo talaga na isip na ito palakasin mo yung women empowerment na advocacy mo? Actually, sir, I started as Chican na parang ako lang. Parang eventually, ang mga na-attract po naming clients is mga babae na na gusto nilang mag-business, na gusto nilang mag-start ng business. It wasn't me na nagsabi na pwedeng pang women empowerment yung brand mo. It was our distributorship consultant na si Sir Joms Habok na nakilala ko din sa kasosyong malupit po. Noon may mga nagsasabi sa iyo na walang mararating ang crafting na hobbies mo, no? So ano yung pakiramdam mo na napatunayan mo sa mga nagmamaliit sa iyo noon ay mali sila, ikaw ay tama? Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Miss Shea sa Kabuhayan at Negosyo. Miss Shea, ano yung masasabi mo sa mga taong dati ay minamaliit ka na ikaw ay walang mararating dito sa hobby mo sa crafting at ngayon napatunayan mo sa kanila ay sila ay mali? Actually, sir, I grew up in yung family po namin. Mga pinsan ko, valedictorian, doktor, summa cum laude, magna cum laude. Magagaling. Matatalino po talaga sila. Okay. So parang ako, syempre sumabay din naman ako, ganyan. Cum laude ka rin naman. Pero ano po, alienated po ako sa pag-aaral. Okay. Parang ako, I'm the type of person na parang mas visual learner po ako. Pero pagdating po sa school, pag sinabi niyo pong crafting, even no elementary and high school, ako po yung unang sinasabi ng mga tao na magaling siya sa arts, magaling siya sa crafting, ganyan. Kaya lang every time nakahawak po ako ng crafting material, lagi pong sinasabi sa bahay namin na wala kang mararating sa crafting, mag-aral ka. So nag-aral po ako. Kasi I graduated. Tapos nagka-pandemic, bumalik siya Parang I think crafting is my passion po. Then I found my niche hanggang sa napatayo po yung Chican. So ngayon, bilang ikaw ay successful dyan, bata ka pa tapos nakabili ka. Saan ka nakabili ng property at paano mo ito nabili, Shay? So ano po siya, sir? Pag Burmans kasi, peak season namin. So pag peak season po, nag-stock talaga kami ng mga ribbons, ganyan. Bilang we're the only supplier here in the Philippines. Nagbibigay po kami ng supplies sa thousands of clients po namin. May padating po kaming boxes around 500 plus. Wala siyang paglalagyan. Like, parang November first week na padating na siya yung items, hindi ko pa rin po alam kung saan siya ilalagay. And then, may scenario sa bahay namin na parang gusto ko maghanap ng bahay. Tapos nakita ko po yung bahay na isang foreclosed property which is nearby lang sa current shop namin. Nag-inquire po ako, though alam ko po back then wala akong ganong kalaking pera. Tapos ang prayer ko lang po is number 1, malapit sa akin. Number 2, afford ko. Number 3, ibibigay within the year.
So, November 28, na-award po sa akin yung bahay. Parang October lang po ako nagpasa ng requirements. Sobrang bilis. November 30, tumating po yung 500 plus boxes. And then, nung February, nag-start po yung renovation ng bahay. April, nandun na po kami nag-o-office dun sa bahay namin. Oo. So, gusto ko rin ma-share natin sa mga taga-subaybay natin dito. Ano ba ang pagkakaiba ng Shikan business sa ibang katulad na negosyo na crafting at printing industry? Shikan po is a possibility that women can lead, women can create, and women can dream. It started as a dream po na kaya ko, na she did it because she can. And then now, yung brand namin nag-transform into women empowerment na we're women encourages women na parang my story is a testament na I did it, so can you. Tapos ngayon po, ang dami na po naming mga clients na sumusuporta and parang naniniwala sa Shika na madami din silang stories about Shika na nagbago din yung finances nila dahil sa crafting businesses nila. So, ikaw ba may mga natutunan ka na aral sa pagiging full-time mo na at successful entrepreneur? If meron man po, sir, for myself is sobrang importante pala nung pagpapahinga. Nagsimula po kasi yung Shikan as survival. So, for 3 years, 4 years, hindi po ako nagpapahinga. And then, nagpatong-patong yung burnout. And then, na-affect na yung mental health ko. And then, ngayon po, I was able to manage. So, papahinga na po ako. Hindi dahil pagod na ako. Nagpapahinga po ako kasi kailangan ko po ng pahinga. Sa mga kabataan naman na gustong magsimula ng negosyo, walang malaking capital, ikaw ba ay may maipapayo ka na gayahin din nila yung ginawa mo na nag-start ka sa napakaliit na puhunan? Hindi. Medyo mahirap po kasi yung pinagdaanan ko and I don't think na sa sobrang hirap niya, hindi ko po siya nare-recommend. Pero if there's one thing na ibibigay kong payo sa mga kabataan like me is ang dami ng information available ngayon sa internet. You can start from there po. Paano mo naman hinahawakan ng mga failures at rejection sa negosyo? Paano mo minamanage yan? Para mabago yung buhay mo, sir, kasi kailangan baguhin mo muna yung mindset mo. So back then, ang tingin ko sa failure is, failure ako. Pero ngayon, ang tingin ko sa failure is learning siya. I treat it as a learning. Tapos yung rejection po, I treat this as redirection po. So part siya ng process of success. You'll never know you'll be hindi mo malalaman successful ka kung hindi ka nag-fail. So ano ba ang ini-envision mo sa Shikan Group sa susunod na 5 to 10 years na gusto mong maging matupad pa ng mga pangarap mo sa Shikan? It may sound so ambitious, sir, pero kasi galing na ako sa 6,000 eh. Ano po bang hindi ko kaya? Shikan po will be a global brand 5 to 10 years from now, where women supports women and encourages women to start their own business po. Ikaw ba ay may mga mensahe or may mga parting words ka ba na pwede mong i-share sa mga kababayan natin na nanonood, na nangangarap din magsimula ng negosyo? Ang message ko lang po sa mga gusto ding magsimula ng negosyo is it all takes one decision to change your life. And whatever happens, kailangan tayuan nyo po yung decision na yun. Kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakapagod, and kahit gaano man kalayo. Baka kaya. So ano ba yung baka pwede natin i-share sa kanila? Paano nila kayo yung mga client, mga prospective client mo, or ikaw ba yung naghahanap din ng mga distributors sa parte ng Mindanao, Visayas na gusto mong kumita rin yung mga kababayan natin, maging prospective partners mo din sila?
To reach us po, just message our page, Shikan PH po. Pwede po ba mag-vlog? Sige. Ano mo sa kanila? Paano this kanila coming September 12 to 13, Shikan goes to Zamboanga. Kami na po magdadala ng Shikan products namin sa inyo. And then, we're looking for distributors nationwide po. Kasi ang problem po ng Shikan, sir, actually, is the lead time ng delivery time frame. From Manila to Mindanao areas po kasi it takes 7 to 10 days. So we're looking for distributors nationwide to offer Shikan products as well as mag-start na din po kayo ng ribbon printing services. Ano yan? Mga puro corporate yung mga client? Pwede, sir. Ang client, kasi ngayon, sir, bare months eh. So, mabenta po yung mga holiday ribbons, yung mga personalized ribbons. Tapos, ang nagiging clients po namin is mga business under souvenirs, mga nag-gift, mga mahilig mag-gift sa Christmas, mga pwede din pang graduation ribbons, pwede din United Nations pang sash, pwede din mga clothing labels. And madami pong pwedeng magawa sa product namin. Oo. At maraming salamat sa iyo, Miss Shea. At check na maraming natutunan ng ating mga kababayan. At thank you talaga sa pagbabahagi ng inyong kwento ng tiyaga, tapang at inspirasyon sa ating mga tagapanood. Tunay po na nakaka-inspire ang inyong paglalakbay mula sa maliit na puhunan tungo sa pagtatayo ng Shikan Group na ngayon ay nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa sa marami. Sa ating pong mga suki, tagapanood, naway nahikayat kayo sa kwento ni Miss Sherlyn na huwag sumuko at ipaglaban ang inyong mga pangarap dahil kahit gaano kahirap, kung may pananampalataya at pagpupursige, tiyak na may pag-asa. Ako po si Gani Makatuma, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po nating itaas ang loob ng ating mga kababaihan at suportahan ng lokal na negosyo at kabuhayan. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at of course, i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito.